Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 28, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area outside PAR, ito nga po ayon sa European Center ng Advanced Weather Forecast, mas tumaas pa nga po yung chance niya na maging isang bagyo at makakaapekto dito nga sa may parte ng extreme northern Luzon. At dito nga po yung kanyang pag-intensify, posible nga po bago pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility ay mag-intensify na yan into tropical depression or mahinang bagyo. Kung hindi nga po magbabago itong senaryo nitong posibleng bagyo, ito nga po ay posibleng maging si Bagyong Jenny. At yung extension ng kanyang kaulapan ay nakakaapekto yan sa Eastern and Central Visayas, kasama na rin po dyan ang Caraga region. Asahan po natin na makakaranas po tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Yung southwest monsoon naman o yung habagat ay apektado naman po niyan yung Palawan at natitirang bahagi ng Visayas. Kaya ibayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible pa rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan. Sa may Metro Manila naman po, yung extension pa rin ng kaulapan nitong low pressure area at yung localized thunderstorm ay magdudulot po yan ng pagulan sa may Metro Manila, maging dito nga po sa may parte ng Iba, Zambales, Pangasinan, Baguio ay makakaranas nga po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa advanced weather forecast bukas September 29, posible nga po yung pinakasentro nitong low pressure area ay mag-i-intensify na nga po yan into tropical depression kung hindi nga po magbabago yung kanya senaryo at papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. By September 13, bilang isang tropical depression, nasa eastern section na po yan dito sa may parte ng Isabela. At asahan po natin yung extension ng kanyang kaulapan ay patuloy nga pong magpapaulan sa may parte ng Visayas, Mindanao at yung paghatak pa niya dito nga sa southwest monsoon. At pagpasok naman ng unang araw ng Oktubre, ay magiging maulan pa rin nga po. At asahan natin may pagbugso na nga po ng northeast monsoon. Kaya ito nga po ay posibleng bumaba yung chance niya na mag-intensify pa ng typhoon category. Posible nga po hanggang tropical storm category ang kanyang abutin. Pagdating naman po ng October 2, eto nga po nag-i-intensify pa at nasa eastern section na po yan ng extreme northern Luzon. Masaangat pa nga po yan dito nga po sa pagitan ng Taiwan at ng Itbayat, Batanes. By October 3, dito mapapansin natin ay maapektuhan na po niyan yung parte ng extreme northern Luzon. Kaya ibayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible na naman po tayong makaranas ng masungit na panahon dahil nga dito sa posibleng si Bagyong Jenny. Pagdating naman ng October 4, ito nga po ay dito na sa may pagitan ng Taiwan at ng Itbayat, Batanes. Kaya dito nga po ay posibleng nakakaranas na ng matinding pag-ulan at ng pabugso ng hangin itong parte ng extreme northern Luzon. At kung mapapansin natin humahatak pa nga po yan ng southwest monsoon kaya posibleng makaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. At may mamumuo po tayong panibagong low pressure area outside PAR. Pagdating naman po ng October 5, dito nga po yung pinakasentro po niyan ay dito na sa may dulong bahagi ng Taiwan at apektado pa rin ang buong extreme northern Luzon at western section ng Luzon ay makakaranas ng masungit na panahon. By October 6, ito nga po ay posibleng dediretso dito sa may parte ng China at makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pagulan. At habang itong low pressure area naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa ngayon nga po, ayon sa Advanced Weather Forecast, yung latest update, bahagyang bumaba yung chance niya na maging isang bagyo. Pero hindi pa rin po natin i-rule out yung posibilidad na mag-intensify muli yan dahil nga mahaba pa yung range
ng ating advanced prediction, marami pa pong posibilidad na magbago sa mga minomonitor natin na sama ng panahon. Pagdating ng October 7, ito'y aangat pa dito, pero posible pa rin po ito ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng October 8, dito nga po bahagyang susubsub yan at posibleng papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Yung nakikita po natin sa advanced prediction ng European Center, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para mas maaga nga po nating malaman kung saan nga ba posibleng tumungo itong sama ng panahon at tayo po'y mas maagang makapaghanda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.